Posibleng papanagutin ang isang takoyaki business owner matapos mabuking na scripted na nag-viral nilang April Fool's Day prank. Yes, part to ng marketing stunt mula una hanggang huli. Kung inaamin niya na marketing gimmick yan, so lumalabas na para siya talagang promotional in that sense. At kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. Unang binati ko sa naturang April Fool's prank nang may kumasa sa challenge na ipatato sa noo ang logo ng takoyaki business kapalit ng 100,000 pesos. Pero kalaunan na bistong kasabot pa lang lalaking nagpatato sa noo. Umamin din na may-ari ng negosyo na si Carl Kion na matagal ng planado ang prank bilang promotion. May ilan ding nakausap ang kapuso mo Jessica Soho na nagsabing may tattoo na sa noo ang lalaki bago pa i-post ang prank noong April 1. Sabi ng DTI, lahat ng promo ng mga negosyo kailangan munang kumuha ng permit mula sa kanila. Gayun pa man, kahit pa raw nag-apply ng permit ang takoyaki business, posibleng hindi raw ito naaprubahan dahil questionable ang mechanics ng promo. Nakausap ng GMA Integrated News sa telepono si Kion at no comment siya sa mga pahayag ng DTI. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.